mga lods, ito nga pala yung manok ng ating kabarangay. Yung kapitbahay ko sa Tagdun. Medyo tama yung may kami sa atay. Kaya lang hindi naman nabuka yung atay niya, hindi nabiyak. Ito yung diskarte natin. Lagyan natin siya ng mitsa para mahigop yung dugo sa ilalim. Kasi hindi natin malilinisan. Ito yung ating diskarte. Lagyan natin ng mitsa. Tapos tahiin natin yung niya, yung laman. Tapos naman. So yung mga lods, ito. Tama lang. Tahiin natin yung kanyang balat. Bali may tama pa siya ito sa may bandang tagiliran. Sa may malapit sa kanyang puil. Tingnan yung pagtahi. Ganyan lang kasimple. Pero hindi daw ako marunong magtahi. Hindi daw ako marunong magtahi. Yan pa shoutout kay so mga lods, ito yung suporta natin sa sa kanyang atay. Dahil may tama yung atay niya. Para ma-absorb ng tela yung tubig. Tayin natin. Pero bago natin tayo, naglalagay ng mag-siling powder. Dok! Pare, patap ko manan. Tapos mo manan. So yung mga lods, tahiin na natin yung kanyang balat para matapos na tayo. Bayad sa atin, ang bili ng bigas. Tapos ito, tatahiin natin ito ng isang tahi. Palalampasin sa kabila. Para kahit tukain ng manok, hindi basta-basta mabubunot. Bali na tahiin natin sa gitna. Para lang hindi siya mabunot. Yan. Kasi pag hindi natin nilagyan, kung tinukaan ng manok yan, mabubunot, matatanggal. Kaya yan ang ating effort sa paggamot. Pagkatanggal yan. Baka magkaroon na infection yung manok. Kaya na natin magkabila. Ito nga pala, bubunutin na lang nung lagyan niya pag medyo pag medyo magaling na. Yung tuyo na yung yung sugat niya. Bali tatanggalin niya lang yung dalawang tahi ng kabila.